Amen. Praise the Lord. Yan po yung matamis na ala-ala nung pandemic. Ano po? At nakita nyo naman na may mga noon po wala silang liig. Ngayon po ay meron na. Ano po? At isipin nyo pong dito sa ministeryong ito, may nabuhay po sa atin. At yun po, mamamatay tayo physically pero mananatiling buhay ang mga bagay na ginawa po natin para sa Panginoon. So, kaya thank you so much sa LWBC and BFBC sa inyong joint choir nung pagkakataon na yon. Just try to imagine the effort nung mga nag-special number that time. Naku, ang hirap po noon. Pero ang tamis na naramdaman ng Diyos na hindi po tayo basta nagpapigil. Ano po? Sa naging sitwasyon. All right, so this time, tayo po'y dadako na sa pinakasentro ng online ministry na ito. At ito po ay ang feasting on the divine verses. So may I request everyone to please open your Bible in the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 9, please. At ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong Don't Just Beat the Air. Don't just beat the air. So ito po ay, kumbaga sa panahon po natin, tinatawag nating parang idiomatic expression, di ba? Suntok sa hangin. Yan po. Atin pong babasahin ang ating pong pinakateksto. Again, 1 Corinthians chapter 9, beginning verse number 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita, let us go to Him in prayer. Aming dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagsasalo-salong ito, muli naming kinikilala ang aming kakulangan at kawalan at ang iyo pong kapangyarihan at kasaganahan. Lord, may you again use your humble servant to share this message. Help me, O God, and empower me. Bless your people, O Lord, and please, paalalahanan mo po kami. Turuan mo po kami, Panginoon, at sawayin kung kinakailangan. Gusto po naming sabihin sa iyo na kami po ay willing na matuto, handang makinig, at handang sumunod sa iyo pong kalooban. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo, dakilang Diyos, na ikaw po ay malayang makakakilo sa buhay ng bawat makikinig ngayon. Papalakasin po ang mga nangangailangan ng espiritual na kalakasan. Liwanagan po ang mga nangangailangan ng tanglaw, dakilang Diyos. Again, gamitin mo po ang iyong lingkod, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, ito po ang ating magiging sentro ng pag-aaral. Isang mahalagang paalala na kung saan po dapat magdala po sa atin sa pagsisiyasat ng ating mga sarili. It is always good that as we listen to God's Word, nagkakaroon po tayo ng self-reflection. Yung po bang evaluation? Because I believe yan po ang benepisyo natin sa salita ng Diyos. Yung bang kapag ka nakikinig po tayo, sinasalamin po natin ang ating pagkatao, ang ating pagkakristyano, upang anuman po na makita po natin na dapat ituwid, itama, at marahil po mga paalalang dapat nating bigyan ng atensyon. Ito po ay magiging malaking pagpapala at tulong sa bawat isa po sa atin. Alright? So, kinuha ko po ang ating title doon po sa sinabi po ng verse number 26. Pahayag po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi po niya, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. Katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, alam nyo po, bata pa lang ako, naririnig ko na po yan.
Pagka sinabing suntok sa hangin, suntok sa buwan, parang ang idea niyan, talagang suntok sa kawalan. And you know what? Yan pong idiomatic expression na yan, pag tiningnan nyo po, literally, masasabi po natin na talagang lalabas na pagsasayang. Sasayangin mo yung effort mo, sasayangin mo yung energy mo, di ba? Yun po yun, mga kapatid. Kaya nga, isang bagay na magandang maging paalala sa atin ngayon, baka mamaya, sa usapang buhay Kristiyano o sa usapang spiritual, baka nangyayari po na nagbibigay ka nga ng time, nag-exert ka nga ng effort, ibinibigay mo ang energy mo, baka mamaya po suntok sa hangin lang pala yan. So please, don't just beat the air. Kumbaga po, maging sigurista po tayo pagdating sa mga bagay ng Diyos. You know why? Kasi po, kung sa bagay ng mundong ito, madali po tayo, maisahan po tayo, manakawan po tayo, katulad nung nangyari sa isa sa diakono natin, di po ba? So, marahil po, makaranas po tayo ng ganyan, pero yung po ay mga bagay na masasabi nating temporal. Ang pinakamahirap na pagsasayang ay yung pong sa larangang espiritual. Yung pong umattend ka, yung pong umawit ka, yung pong nagministeryo ka, pero suntok pala sa hangin. Pupwede. Apostle Paul said to them, particularly to the Corinthian believers, ito po ay isang masasabi nating pagpapaalala at pagtuturo na rin po sa kanila. Yung bang para ma-realize po nila yung truth patungkol sa pagtakbo, patungkol sa pagiging, alam niyo po yun, sa pakikipaglaban. Ang sabi po niya, again, sa text natin, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run, that you may obtain. So dito po sa verse 24, mga kapatid, I want you to consider na talagang pagka-Kristiyano tayo, hindi po pwedeng basta tumakbo lang. Kinakailangan meron tayong goal. Kailangan meron tayong aim sa pagtakbo po natin. At ito po ang sinasabi niya, ang encouragement niya, run that you may obtain. So the same thing that I would like to share and I would like to say, Kristiyano ka, huwag mangyari na basta Kristiyano ka lang. Takbuhin mo ang takbuhing inilagay ng Diyos sa iyong harapan. Mag-focus ka sa takbuhing inilagay ng Diyos sa iyong harapan, tapusin mo ito, and according dun sa special number natin, doon po sa joint choir po mga kapatid, finish well. Diba? Magtapos tayong mainam. Ito ang dapat maging soul's desire natin. Ang ganda ng combination ng special number. Shout out kay Gladys, okay? So, napakaganda na ito po ay mabigyang pansin po natin. Na ang sabi po, run that you may obtain. Importante po sa Kristiyano na tayo po ay may direksyon sa ating pagtakbo at dapat meron po tayong goal and objective, and I am telling you, it is good to somehow desire na ating pong matamo ang gantimpala. Ito, ibabalansi ko lang po. Kadalasan kasi, meron pong tinatawag na maling espiritualidad. Di ba? Meron pong mga Kristiyano na nagsasabi, hindi ako naglilingkod para sa gantimpala. Hindi ako naglilingkod dahil sa kung ano man yung pagpapala. Mga kapatid, mga minamahal, unang bagay na gusto kong maintindihan natin, it is the Lord who designed blessing. Ang nagdisenyo po ng pagpapala, Diyos. Ang nagdisenyo po ng gantimpala, Diyos. Therefore, kung iyan po ang disenyo ng Diyos, may problema ka sa spiritualidad kung hindi mo ito papahalagahan. So it is not wrong to serve God because you want God to bless you. That is not wrong. Because it is Him, it is God who designed that. Ang Diyos po ang nagdisenyo na pag nagtapat ka, pagpapalain ka, kaya hindi naman masama na kaya ka nagtatapat, gusto mo rin na pagpalain ka ng Panginoon. Hindi po masama yan. Nagbibigay ka para pagpalain ka ng Diyos. Hindi po masama yon. Huwag po nating palabasin na talagang sa sobrang espiritualidad natin, hindi mahalaga yung pagpapala, hindi mahalaga yung gantimpala. Mga kapatid, para nyo na rin sinabi na ang Diyos nagdisenyo ng mga bagay na wala naman palang halaga. So it is good to somehow be enlightened tonight that
blessing, yung pagpapala, reward, yung gantimpala, ay kapwa dapat pahalagahan po natin sapagkat ang Diyos ang siyang nagdisenyo na ikaw at ako ay pagpalain, na ikaw at ako ay gantimpalaan. Lamang para pagpalain tayo ng Diyos, we need to do His will. Magpakatapat ka, matuto kang magbigay, hindi ba? Kasi yun po ang sabi, a faithful man shall abound with blessing, give and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that we meet withal, it shall be measured to you again. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing. You see, Diyos ang nagpapala, at Diyos din ang magbibigay ng gantimpala. Siguro po, ang tamang pananaw, magiging mali po tayo na kaya lang tayo nagtatapat kasi pagpapala lang ang gusto natin. Ayan. Doon ngayon dapat bumabalanse yan. Okay? There is nothing wrong to desire God's blessing na siyang isa sa dahilan kung bakit ka nagsaserve. But on top of that, it is good na kaya ka nagsaserve because you love God, kaya ka nagsaserve because you want to obey God. Amen? Kaya ka nagbibigay because you love God, kaya ka nagbibigay because you want to obey God. Yun po, mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ating mensahe, ang dahilan kung bakit ko po binibigyan ng emphasis yan, because here is the writer, here is the Apostle Paul trying to encourage the believer to run that they may obtain. Diba? Magsitakbo kayo nang kayo'y gantimpalaan. Magsitakbo kayo nang kayo'y magsipagtamo. Kaya sa bawat mga mananampalataya, don't just run. Diba? Obtain. Diba? And don't just beat the air. Do not waste your time. Okay? Huwag niyo pong hayaan ang effort natin mapunta sa kawalan. And this is actually obvious na sa panahon po natin, dahil sa iba't ibang motibo, sa kanyang mga pangsari-sariling pananaw, sa kanilang pangsariling paraan, nangyayari po, uma-attend din naman, nagbibigay din naman, umaawit din naman, nagsiserve din naman. But sad to say, hindi po sa kaparaanan ng Diyos, kaya po hindi rin magkakaroon po ng kabuluhan. Yan po ang mga halimbawa ng suntok sa hangin. Diba? Pansinin nyo po, literally. Pagka ang isa, kahit na po yung boxer, ang boxer po talagang matindi po sa pakikipaglaban niya. Praktisado po yan eh. Excuse lang po. Alam na po kasi ng iba ang sasabihin ko, kaya nahirinan po talaga ako. Okay, so salamat na lang sa tulong ng Oxy Golden. Ang sarap. Parang gusto ko pa. Salamat po sa sponsor ng Oxy Golden. All right, so nangyayari po yan. Pasensya na po kayo, ho. Nangyayari po yan. At mangyayari po yan. Sa liwanag po ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 3, meron daw pong haharap sa Panginoon na malulugi. Oh, kaya nga, importante ito. Sinasabi ko kanina, di ba yung boxer? Ang boxer po, praktisado po yan, walang problema sa lakas. Pero malaking problema na yung lakas, pag sumuntok at hangin ang tinamaan, maniwala po kayo, ang laki ng pangihinang dulot sa kanya niyan. Kaya nga ang isa sa training nila, hindi lang sumuntok, magpatama. Di po ba? Magpatama. Kaya isang bagay po na masasabi natin, may mga Kristiyano na kaya nangihina, suntok sa hangin ang ginagawa eh. Di po ba? Kaya madaling ma-discourage. Kung sa Diyos ka talaga naglilingkod, bakit kapag hindi ka napuri ng mga tao, nangihina ka? Suntok sa hangin niya kasi parang yung tao ang gusto mong i-please. Make sure na hindi po suntok sa hangin
ang ginagawa po natin. So, don't just beat the air. Okay? Unang puntos na nakita ko po, importante po ito na ako at ikaw maging determinado. Pagpasyahan po natin na tayo po ay magmasigasig. Determine to strive. Determine to strive. In principle, alam po natin na sa usapan ng pagtakbo, maraming bagay ka na dapat i-consider. Po pwedeng along the way, may makakatisod sa'yo. Po pwedeng along the way, may mga mag-cheer laban sa'yo. O meron pong mga magbabash sa'yo. So, isang bagay po na maging determinado tayo na no matter what, whatever it takes, ano man ang chismis nila, ano man ang pag-usapan nila, ano man ang bintang nila sa iyo, ano man ang ipagpalagay ng tao patungkol sa iyo, just keep on running, be determined to strive, mga kapatid. Diba? Yun po ang paalala ni Pablo eh. Ang sabi po ni Apostol Pablo, maliwanag, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. Ano sabi niya? So run that you may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Okay? Dapat nga magkaroon tayo ng realization sa sinasabi pong ito ni Apostle Paul, because sometimes it is very true. Sometimes, kung magpagod ka sa maraming bagay dito sa lupa, kung makipagsakitan ka sa basketball, kung makipagbugbugan ang mga football players. Ibig sabihin yung mga sports na nakikita natin. Pagka po pinanood nyo yung mga injury, talagang minsan hindi mo matitingnan. Pero lahat ng yun, hindi pumigil sa kanila para magpatuloy sa paglalaro. Para magpatuloy sa kanilang career. Pero nakakalungkot, ano? Ang Kristiyano, simpleng pitik ni Satanas. Ang Kristiyano, simpleng pagsubok. Ang Kristiyano, napag-usapan lang. Ang mga Kristiyano, nasaktan lang sa salita. Meaning, ang punto ko po is, yung pong ating dapat maging kaisipan, dapat nandoon na maging determinado tayo na magpursige. Because Satan will try everything to stop you. Satan will try everything to bother you. Satan will try everything to put you down. He will attack you for sure. Expect that, mga kapatid. But if you will have the determination of the, man of God or servant of God like Paul, walang makakapigil sa iyo. Remember my favorite verse? But none of these things move me. Kaya nga ang paalala po ng writer ng Hebrews, let us run with patience the race that is set before us. Mga kapatid, kamusta po ang determinasyon natin? Diba? Determined to strive. Maging determinado tayo na ano man ang mangyari, magsusumigasig tayo. Hindi tayo papipigil, hindi natin papayagan na tayo po ay mahadlangan. Kasi ang iisipin natin, kung yung mga naglalaro lang, laro lang po yan. Pero tingnan nyo po yung determination to strive, mga kapatid, doon sa kanila pong field, doon sa kanilang career. Makikita nyo po, sobra ang effort. Kristiyano, ang sabi ni Paul, corruptible crown ang makakamta nila. Pero tayo raw po, Kristiyano, incorruptible crown. Diba? Putong na walang kasiraan. So, ito po ang mas dapat nating maging pagsusumigasig, mga kapatid. Yung gantimpala na inilaan ng Panginoon. Kaya kanina niliwanag ko na sa inyo, hindi nyo po pwedeng sabing hindi mahalaga sa akin ang gantimpala. Well, gusto kong magsabi po sa inyo ng tapat na ang reason, bukod sa katotohanan ng mahal ko ang Diyos at nais kong sundin ng Diyos sa aking buhay, ang reason kung bakit nagmamasipag ako, ang reason kung bakit nagmamasigasig ako, ang reason why I am very determined to strive and to do the will of God in my life, kahit may puyat, kahit may pagod, kahit may pain, kahit na po ang maranasan, because I believe, mga kapatid, na hindi mawawala ng kabuluhan ang aking pong lahat na ginagawa para sa Panginoon. Amen? Yun ngang
walang kabuluhan. Yun nga pong pang-temporal, pinagpapaguran, binibigyan ng oras, at talagang handang masaktan. Dito pa ba sa ginagawa natin sa Diyos, hindi po tayo handang magsakripisyo, hindi tayo handang magpatuloy, ano man ang mangyari? Well, ito po ang maliwanag na sinabi ni Paul. Kaya yung paborito po ng marami, sana po tayo mismo, paalalahanan po natin ang sarili natin, na sa usapang paggawa, paglilingkod sa Diyos, wag po pabawas. Dati, umaattend ka ng lahat ng service. Ngayon, linggo ng umaga ka na lang. Di po ba? Yung ba namang linggo, hindi mo pa kayang buuin para sa Panginoon, lahat ng gagawin mo para sa Diyos, yun ang may kabuluhan, yun ang hindi masasayang. Samantalang, yung pong ating binibigyan ng maraming oras sa ating buhay, kung tutuusin, napakaliwanag na sinabi ng Biblia. Mga pansamantala po yan. Kaya wag pong yung mga bagay na espiritual, wag yung mga bagay na ukol sa Diyos, wag yung mga paglilingkod sa Diyos, ang ating pong madaling igibap. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, na para sa iyo, para ka na lang din nagsisimba na tuwing umaga lang, pag-isipan niyo pong mabuti. Hindi ka ba nangihinayang na may kabuluhan ang lahat ng gagawin mo sa Diyos? Nagbabawas ka pa ng gagawin mo sa Diyos? So, ang ating pong pagsumikapan, yung pong magawa natin ng kalooban ng Diyos. At yun nga po yung sinasabi ko. Sana paalalahanan po natin ang sarili natin doon sa lagi nating kino-quote na talata. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Yan yung mga determinado. Di ba? Steady, firm, steady, fastened. Diba? Yan po yung idea. Diba? Ang sabi po, staying, unmovable. And then, always abounding, striving. Diba? Always abounding in the work of the Lord. Why? Sapagkat ang sabi niya, hindi mawawalan ng kabuluhan. So kaya ang tuklasin natin, ano ba yung mga bagay na hindi mawawalan ng kabuluhan? Amen? Yung po bang buhay na isinuko ko sa Diyos, nawalan ba ng kabuluhan? Yun ang sabi nila eh. Sayang daw po ang buhay ko kung magpo-full time lang ako, kung magiging missionary ako, kung magiging pastor ako. Mali sila. Naging makabuluhan ang buhay ko nung nalagay ito sa direksyon ng Panginoon. And I am telling you tonight, ang buhay mo may silbi lang kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Diba? Kahit ikaw pa maging pinakamayaman, kahit na ikaw pa ang pinakamagaling, kung di naman yan magagamit sa Panginoon, sayang din po yan. So, kaya determine to strive. Second, discipline yourself. Discipline yourself. Tingnan nyo po ang sabi niyang muli. Verse 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run. Ito po, pwede rin kunin natin. Determine to strive. Di po ba? So, I therefore, yun ang kanyang naging talagang determinasyon. Tatakbo ako. At ang sabi niya, not as uncertainly. So, fight I, not as one that beateth the air. Paano raw po mangyayari yan? But I keep under my body and bring it to subjection. Yan po yung sinasabi ko pong learn to discipline yourself. Kasi ang laman po natin, yung ating pong pagiging natural na tao, hindi po ito nag-aasam at nagdi-desire ng mga bagay ng Diyos. Alam niyo po, ang desire ng sarili natin, kamunduhan. Alam niyo po, ang desire ng sarili natin, kalayawan. Alam niyo po, ang desire ng sarili natin, puro material na bagay. Pag hindi natin natutunang disiplinahin ang sarili natin, hindi niyo mabibigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay ng Diyos. Kasi mangyayari niyan, kahit linggo, ipagtatrabaho mo eh. Ang mangyayari po niyan, mga kapatid, alam niyo po, hihilahin tayo nito palayo sa pagganap ng kalooban ng Panginoon. Kung ang pag-uusapan likas natin, kung ang pag-uusapan sarili natin. Kaya nga sabi ko, how come that the Apostle Paul, knowing his background, how he became useful, how he became effective, how he became very productive, mga kapatid. Bakit siya naging productive? Alam nyo, ang susi talaga,
yung natutunan ni Apostol Pablo na supilin yung kanyang sarili. Di ba? That is the idea of what he said in verse number 27. But I keep under my body and bring it to subjection. Yung pong idea nung bring it to subjection, sinusupil niya yung sarili niya, yung desire niya, yung mga personal desire po niya, mga kapatid. Especially kung ang desire niya, hindi makakalugod sa Diyos. Ito po ang gusto kong maging malinaw na paalala sa atin. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, siya ay nagpakita ng ehemplo. Kasi alam natin na siya po ay masasabi nating achiever. The Apostle Paul in his claim sa 2 Timothy chapter 4, di po ba? Ang sabi po niya sa verse 6, 7, and 8, di ba? For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. You see? Why? Because naging determinado siya na magpursige. Bakit? Kasi natutunan niya pong supilin yung sarili niya. Yun po ang idea nung sinabi pong I am crucified with Christ. Di ba? Yung pong Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang tawag diyang self-denial. Diba? Kailangan mamatay ka sa sarili mo, i-deny mo ang sarili mo, o disiplinahin mo ang sarili mo. Paano po tayo hindi magiging suntok sa hangin kung ang ating pong laging nasusunod ay ang gusto ng ating laman, ang gusto ng ating sarili? Mga kapatid, it is very important for every believer to learn how to discipline yung kanyang sarili because yan po ang magiging sagabal. Pag linggo, pag ang pinakinggan mo, yung katamaran ng sarili, hindi ka sasamba. Sa usapan ng pagbibigay, kung ang intindihin mo pang sarili, hindi ka magbibigay. Sa usapan ng pagsaserve, kung ang pag-uusapan po, yung po pwedeng persecution na maranasan mo, hindi ka magsaserve. Pero sa determinado, sa natutong magdisiplina ng sarili, maniwala kayo mga kapatid, walang makakapigil po dyan. So, it is very important to consider sa ating pong buhay paglilingkod, wag suntok sa hangin, determined to strive. Discipline yourself. And listen, ito'y magkakaugnay ho. For us to learn, di ba? To discipline ourselves. Alam niyo ang dapat natin gawin? Develop our spirituality. Develop our spirituality. Dapat lumago tayo. Dapat ma-improve tayo sa spiritualidad. Kasi nga po, pag ang sarili natin ang talagang naghari, talo ang ating espiritu. So kaya kailangan mag-grow po tayo spiritually. So develop our spiritual life, our spirituality. Kumbaga, exercise spirituality. Para po hindi suntok sa hangin. Dapat mag-improve tayo, dapat mag-grow tayo. Yan ang rason kung bakit mahalaga ang pakikinig, mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mahalaga ang pananalangin, mahalaga ang pagbabasa, mahalaga ang discipleship, mahalaga ang Sunday school, mahalaga ang church, mahalaga na may pastor, mahalaga na may nangangaral, mahalaga po mga kapatid na tayo po sa ating buhay pananampalataya nag-i-improve. Kasi hindi nyo po pwedeng gawin ang gawain ng Diyos sa kapangyarihan ng laman. Okay? Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Pagka nag-special number ka, tiyakin mong hindi ka parang entertainer. Dapat service talaga yung ginagawa mo. Dapat praising the Lord talaga yung ginagawa mo. So kaya importante po na ma-develop yung spirituality po natin kasi kapag ka po tayo ay may tamang espiritualidad, maniwala po kayo, hindi po kayo magmamagaling.
Hindi po tayo magmamapuri. Paano ngayon magiging suntok sa hangin yan? Hindi ba, ang sabi po ng Bible, kapag ka po may pride, anong sabi? God resisted the proud. Ang galing mo nga, ang yabang mo naman. Ano po mangyayari dyan? Hindi po tatanggapin ng Diyos. Suntok sa hangin ang tawag dyan. Nagbigay ka nga, pero ang dami mo namang murmurings. Hindi po tatanggapin ng Diyos yan. Hindi po katutuwaan ng Panginoon yan. Suntok sa hangin po yan. Diba? Nag-serve ka nga, pero may mali naman sa puso mo. Suntok sa hangin yan. Kaya nga sa church, lagi kong sinasabi, at hindi ako nagkukulang ng paalala sa inyo, kung kayo po ay meron pong mga kairingan sa church. Diba? Meron po kayong kagalit sa church, kaaway sa church, hindi binabati sa church, sumusuntok lang kayo sa hangin kahit attend kayo ng attend. Sumusuntok lang kayo sa hangin kahit kanta kayo ng kanta. Sumusuntok lang po kayo sa hangin kahit na po kayo ay maglingkod. Why? Sapagkat may panuntunan ang salita ng Diyos to make sure of everything na ginagawa natin para sa Panginoon. We need to abide by the rules. Amen? The God-given rule in particular. Pagka nga raw may diferensya ka at hindi ka ayos sa kapatid mo, ano inutos ng Biblia? Di ba? Iayos mo yung sarili mo bago ka maghain. Kasi suntok sa hangin, hindi tatanggapin yan. Kaya yung mga may unforgiving spirit, naku, kahit gaano pa kalaki ibinigay nyo. Di ba? Yung mga nagre-regard ng mga ill feelings, mga kapatid, kahit ano pa po ang... So, isipin nyo po kung gaano kahalaga yung disiplina sa ating pong mga sarili, disiplinahin, suwituhin natin ang ating mga sarili, and for us to do that, we need to develop our spirituality. Kailangan nating ma-reach yung level. Di ba? Mga kapatid, hindi ka panipaniwala sa iba. Pero katulad ng sinasabi ko po sa inyo, if you will just allow the Holy Spirit, the new nature, di ba? Na kung saan doon gumagawa ang Espiritu ng Diyos. Kung papayagan po natin na yan po ang maging dominant, magugulat kayo na yung iniisip nyo, hindi ko kaya. Yung patawarin ko siya, hindi ko kaya yun. That is the work of the Spirit. At kung alam mo na sa sarili mo mahirap magpatawad at nagawa mo, indikasyon po yan. That is implying that your spiritual life is stepping up. Amen? Nagle-level up ang iyong spiritual life. Hindi ko kayang ibigay yung ganun kung sarili ko lang iintindihin ko. So, develop your spirituality. Grow. Diba? Grow. Para hindi suntok sa hangin. Kaya, huwag niyong baliwalain itong mensaheng ito, ha? Kasi ako, alam ko, may mga pagkakataon po, may mga mananampalataya, talagang very vocal at talagang very obvious na may kinaiinisan, galit, di ba? Meron pong sama ng loob, pero tuloy-tuloy lang, hindi ba nagsasayang ka ng oras? Hindi ba nagsasayang ka ng paglilingkod? Sapagkat ang Biblia naman, malinaw naman na sinabi yan, hindi ka tatanggapin ng Panginoon. Kaya pala lahat gusto ng Diyos gawin na talagang mayroon pong kasiyahan ng puso. Tama? Pag a-attend, dapat masaya. Kapag aawit, dapat with gladness. Kapag ka magbibigay, dapat cheerfully. Kapag ka po magsaserve, dapat with gladness. So makikita nyo po, lahat ng yon itinuturo para ang mangyari po sa atin, hindi suntok sa hangin. I believe mga kapatid, talagang itong message na ito, maa-appreciate natin because this is a very, very helpful reminder for us not to waste our time, our effort, our energy, mga kapatid. So, tingnan nyo po ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3, para po mas makasunod po kayo. Ang sabi po ng verse number 10, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid a foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Verse 14, if any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Amen? And sabi po ng verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Hindi ba ito pong mga talatang ito nagpapaalala
Teka ha, hindi lahat ng ginagawa mo, ang ibig sabihin niyan, areglado. Tiyakin mo na pag iniharap na sa Panginoon yan, hindi po masusunog. Ang tawag doon, suntok sa hangin. Kaya nga, para sa akin po, magandang mapaalalahanan tayo nitong talata, verse 26. I therefore so run. Sa text natin I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Tingnan niyo po ang sabi ng Philippians chapter 2. Talagang very consistent po si Paul, na talagang ayaw niyang masayang ang takbo niya. Ayaw niyang masayang ang suntok niya. Ayaw niyang suntok sa hangin ang mangyari sa buhay niya. Ano ang sabi po niya sa Philippians chapter 2, verse number 16? Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. How about you tonight? Oo, umaattend ka. In fact, madalas ka pang mag-special number. Meron ka pang specific ministry sa church. Minsan, tumatayo ka pa doon sa harap. Pero ang tanong, hindi po ba suntok sa hangin? Ngayong gabing ito, nawa, magdala po ang ating naging pagtalakay sa pagsusuri ng ating mga sarili. At kung sakali na meron tayong mga na-realize, hindi po dapat pagmamatigas ng puso. Dapat po pagsisising loob at ating pong hilingin sa Diyos na tayo po ay Kanyang dalin sa tamang direksyon. Yung bang tatakbo tayo hindi sa walang katiyakan at lalong hindi yung susuntok tayo sa hangin. Nawa, pinagpala po tayo ngayong gabi sa ating pong naging mensahe. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa napakahalagang paalalang ito na makatutulong, dakilang Diyos, upang tiyakin po namin na ang bawat hakbang, ang bawat paglilingkod, ang bawat pag-awit, ang bawat pagbibigay, ang bawat pagdalo, at anumang pagmiministeryo ay hindi magiging suntok sa hangin. Maraming salamat po. Nawa dakilang Diyos, ito po ay magdagdag ng sukat ng aming pananampalataya. Nawa, ma-develop ang aming pong spiritual life. Nawa, madisiplina po namin ang aming mga sarili. At nawa, maging determinado kami na magsigasig at magpursigi, Panginoon. Thank you so much for this very enlightening message. Sa iyo po ang papuri at ang aming pong patuloy na pagbibigay ng kalwalatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. So, purihin po ang Panginoon. Nakapag-accomplish na naman po si FDB ng online ngayong gabing ito. Sa akin po, delight ko po talaga yan. Si Pastor Bong Bernales, actually, nami-miss po natin, but we understand his situation. Nasa transition period po siya, sapagkat siya po hindi na si Deacon Bong Bernales, kundi Pastor Bong Bernales na po. Bagamat yung concept ng deacon nasa buhay pa rin niya kasi ang ibig sabihin po niyan, servant. Ano po? So, kaya namimiss natin si Pastor Bong Bernales and I know, in time, makakasama natin siyang muli. So, sa mga may birthday, happy birthday po sa inyong lahat. At sa bawat isa na nakasubaybay po ngayon, maraming salamat po. Alam niyo po na talagang antibok ng puso ng inyong lingkod ay ang lagit-lagi mangaral ng kanyang salita. Ipangaral ang Biblia at parangalan ang Diyos. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. God bless us all.